Samantala, bantay panahon po tayo lalo't may dalawang LPA na binabantayan. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po sa kanila at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Nasa na po yung eksaktong lokasyon ng dalawang low pressure area? Sa ngayon, yung isang low pressure, Connie, ay nandito na sa may bandang vicinity ng Baaw, Camarines Sur. At ito yung low pressure na nagdudulot nga ng pag-ulan hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig rehiyon at lalawigan. Samantala, isa naman ay nasa layong 1,580 kilometers silangan ng Visayas at hindi pa po ito nakaka-apekto sa namang bahagi ng ating bansa. May chance hubang lumakas at maging bagyo yung LPA na nasa Bicol area? At ano ho yung inaasahan nating magiging galaw kaya nito? Well, sa ngayon, Connie, dahil nga nandito na siya sa mga coastal area na malapit sa landmass ng ating bansa, ay malit ang chance mag. Pero inaasahan ito magdudulot ng pag-ulan dito nga sa Metro Manila, sa Bicol Region, sa Calabarzon, sa Mimaropa, Mindoro Provinces, Romblon at Marinduque. At sa mga oras na tayo, may nakataas po tayong heavy rainfall warning number 3. No? We have a yellow rainfall warning dito nga sa may bandang Quezon and then Laguna at Rizal. Ibig sabihin, nakakaranas dyan ng moderate to heavy rains at inaasahan po natin na over the next 3 hours ay posibleng ganun ding amount yung bumagsak sa mga naturang lugar. Kaya paalala po natin sa mga kababayan natin yung maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Sir Chris, medyo naputo lang ho yung inyong audio kanina. So, maliit po ang chance nitong maging bagyo. Tama ho ba? Tama po. Ito pong low pressure nandito sa baybayin ng Kabikulan ay bagamat malit ang chance na maging bagyo, inaasahan pa nga rin pong magdudulot ng pag-ulan. Okay. Hindi lamang dito sa Metro Manila. Ano ho yung inaasahang galaw naman ng LPA sa labas po ng PAR? Sabi nyo kanina, wala pa itong direktang epekto sa ngayon. Pero magkakaroon ho ba? Are we predicting na baka magkaroon ho ng sabay na LPA po sa loob po ng Philippine Area of Responsibility? Well, sa ngayon po, malit din ang chance ang maging bagyo nito. No? Tinasa na ito. Kung kilos man ito, ay pa west-northwest dito sa Philippine Sea. Nagkakaroon naman po ng pagkakataon na talagang nagkakaroon tayo ng case ng multiple low pressures or even bagyo inside the PA. With the current scenario po, inaasahan natin na possibly itong mas malapit sa kalupaan ng ating bansa, yung sa kasalukuyan nakaka-apekto sa atin ay posible nang mag-dissipate in the next maybe 24 to 48 hours. At ito namang nasa labas, kung mananatili mang low pressure at pumasok ng PAR, ay kikilos ng pa west-northwestward or generally in the direction towards the southern part of Japan po. Okay, pero ito pong pag-uulan sa Metro Manila, dulot pa rin ho ba ito ng LPA? At hanggang kailan kaya yan tatagal? Well, asahan po natin ang possible na mga pag-ulan dito sa Metro Manila in the next 24 hours po hanggang bukas. Okay, marami pong salamat sa inyo pong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.